Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto nga po, kahit si Sel Jokno, hindi po nakaligtas dito kay Atty. Topacio. Biruin mo ba naman ito palang si Sel Jokno, ano rin pala to, yung pala ako. So, meron pala itong, kumbaga ito pinagalitan pala sa Supreme Court dahil sa nagpipresenta siya ng pagiging abogado ng mga mangingisda. Hindi naman pala siya yung kinuwang abogado. Kumbaga dito parang nagmamarunong itong si Shell Jokno at marami pala tong kaso na inilalaban sa korte, yun nga lang puro talo. So ito, panoorin po natin kung paano po nito pinagtawanan at paano po binistado ni Atty. Topacio kung si Shell Jokno. So, pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka man nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung paano po balorain ni Atty. Pedro Topacio itong si Shell Jokno. Obvious na obvious itong mga ulalong ito katulad ni Chel Jokno. In-invite pang resource speaker. Ano bang alam ni Chel Jokno na hindi alam ng ibang abogado? Ayun. Puro talo nga si Chel Jokno Di ba ito yung kinagalitan ng Korte Suprema? Sinabi niya, ako abogado nitong mga mangingisda. Nung nalaman ng mga mangingisda na may kaso, na sila daw ang nag-file, pumunta sila sa Supreme Court. Boss, mga mahistrado, di namin kilala yan. Di naman namin abogado. Ala? Makahiya-hiya. That is the kind of people na para lang makita yung muka sa telebisyon kasi tumatakbo ba ang senador? Ano ba tinatakbo nito? Di ko alam Hindi naman sa karera, kabayo. Pero sir, si Nasaan ba yung pa natin dyan, Wenner? Yung doon yata tumatakbo si Chel Jokno Yan, karera ng kabayo. Yun. And running Chel Jokno in the inside followed by... marunong kayo, Marunong kayong mag-speaker ng karera. Ayan. Ay, nako talagang yan. Ito pa. So, yun nga, base rito kay Atty. Topacio, itong si Shell Jokno, isa rin pala itong Kengkoy, kagaya ni De Lima. So, abogado po yan, pero yung mga pinagsasampa nila, kasi kasama siya sa mga nagsampa ng impeachment So, kahit siya, pumayag siya na isampa o idagdag sa mga impeachment complaint, yung mga pinagsasabi ni Atty. Topacio doon sa nakaraang video natin, na pare silang abogado ni De Lima. Meron pa silang ibang kasamang abogado na doon sa grupo na yon. Pero hinayaan nila na yung mga ganong klaseng impeachment complaint, isinama nila para lang dumami. So ito yung sinasabi nila na hindi naman importante kung marami kang isinampa Ang importante diyan kahit kaunti, kung ito naman ay masustansya, walang problema. Parang sa pagkain, 'di ba? Kahit busugin mo yung pinakakain mo ng puro instant noodles, 'di ba? Kahit pakainin mo napakaraming instant noodles yan, hindi yan magiging healthy. Kumbaga yan yan, sakit lang ang makukuha mo diyan. Kumbaga yan puro negative ang makukuha mo. Pero once yan pinakain mo, kahit kaunti lang, kung solid naman na puro prutas, puro gulay, alam mo masustansya at alam mo yung magiging kalalabasan niya, magiging resulta niya, magiging malusog. So same thing dito sa ginagawa nila na sabagay puro kengkoy nga, sabi nga rito ni Atty. Topacio, 'di ba? Puro talo na naman tong si Shell Jokno sa mga sinampang kaso. At the same time parang umaako, nagpipresenta kahit hindi alam ng mga sinusuportahan nila, siya pala itatay yung abogado, nagpipresenta ng walang abiso sa mga tao. Kaya napagagalitan daw ng Supreme Court. Ganyan kabobobo yung mga nag-file ng impeachment kay VP Sara. Talagang habol lang is publicity. Dahil nga alam naman nila o alam din naman natin na kapag yung publicity, good or bad, still publicity pa rin. Kaya ngayon nangyayari ngayon na pag-uusapan siya tulad nito kay Atty. Topacio sa kanyang
kanyang segment, 'di ba, sa kanyang channel, napag-uusapan sila. Lalo na sa mainstream media, alam kung panonoorin niyo sa mainstream media talaga ngayon, talagang binubus yung kanilang pagsasampa ng reklamong impeachment. Talagang kaliwat kanan ang nagiging interview nila, kaliwat kanan din sa social media na panay ang labas nila sa social media. Yun nga lang, karamihan sa mga nagre-react doon sa mga video nilalabas nitong mga nag-file ng impeachment, puro katatawanan ang nakukuha nila. Pinagtatawanan lang considering na mga abogado sila na supposedly na sila yung mas nakakaalam kung ano yung mga dapat ilagay doon sa impeachment complaint. Pero kahit siguro mga ropor na ano na law student, matatawa sa kanila dahil nga yung mga pinaglalagay nila doon sa impeachment complaint is malayo na doon sa nasasaad sa batas. Kasi ang sabi sa batas, according na rin kay Atty. Topacio, bilang Vice President, dapat doon umiikot lang yung mga isasampa mong kaso. Pero ang nangyayari rito, kahit nung si Vice President Sara Duterte, mayor pa lang ng Davao, sinama na nila doon sa impeachment complaint. Ano naman ang kinalaman ng pagiging mayor ng Davao doon sa trabaho niya bilang Vice President? Pati nga yung hindi pagsagot ni Vice President doon sa komite ng public accountability, isinama nila. Yun prerogative naman ng Vice President yun dahil nga hindi pa tapos yung COA report. Ang inaano lang naman ni Vice President Sara Duterte, tapusin muna yung COA report dahil nga naka-appeal pa yan sa kanila hanggang Supreme Court. Ngayon, doon pa lang naman magdedepende yung kung neresulta na, doon pa lang dapat umaksyon itong House of Representatives. Yung nga lang, nagmarunong. Kaya nga dito natatawa na lang si Atty. Topacio sa mga pinaggagawa nitong mga kengkoy dito sa House of Representatives, pati itong mga nag-file impeachment. 'Di ba? Imbis na matuwa sa kanila yung mga tao dahil nag-file ng impeachment, natutuwa sila dahil sa kabobohan nitong mga nag-file. Yung nga lang, nakakuha sila ng publicity. 'Di ba? Kung titingnan nyo, talagang kaliwat kanan talaga. At talagang pinag-uusapan ngayon yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Na alam naman natin na hindi yan naman tutungtong hanggang Senado dahil sa Senado pa lang, kita naman natin na ang supporter niya doon is o sumusuporta sa kanya ay makakakuha ng boto na ibabasura at ibabasura yan. At the same time, nagsalita rin naman si Pangulong Bongbong Marcos na wag nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. So possible na sumunod din yung mga kongresista. At the same time, yung pinakamalaki yung INC, na alam naman natin kapag INC ang nagsalita dahil nga sa kanilang black vote, itong mga congressman na to, medyo magdadalawang isip na dahil karamihan sa mga kongresista na yan, sa mga nasasakupan nila, may mga iglesia ni Cristo na tatamaan sila kapag yung mga yun hindi sila ibinoto. Kaya nga itong impeachment complaint na to, itong impeachment na ipinile na to, ginawa lang to para sa publicity, para sa panggugulo, dahil alam naman natin itong mga sympathizer ng NPA, ang gusto lang naman nito iguluhin ng ating gobyerno. Kaya asahan natin na madadagdagan pa yung mga impeachment na yan, kahit na puro basura yung isasampa nila. Kaya nga meron pang pangatlong magpapile pa raw ng impeachment. So dadamihan pa nila yan dahil nga kailangan nila ay publicity. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.